Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo makapag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Iyon ay o kaya ito ay nakasentro sa iyo. Kapag in English po yan, it is centered on you. Okay? Subukan naman po natin ay pangalan. Iyon ay o kaya ito ay nakasentro kay Joseph. Pag in English po natin yan, it is centered on Joseph. Okay? Subukan naman po natin ay itong akin. Iyon ay o ito ay gumagana sa akin. It is working on me. Okay? So, kung mapapansin nyo, ang bilis po natin makabuo ng mga English sentences. Okay? Kung meron po kayong ganitong klaseng pattern na dapat nyo pong tandaan. So, ito pong it, yan po yung salitang iyon o ito. Kayo na lang pong bahala kung alin ang gagamitin nyo sa Tagalog. Pero pag in English po yan, it. Okay? Tapos, ang ginamit ko po dito sa Tagalog na I, kapag in English po yan ay is. Ang ginamit ko po ay is. Okay? Katumbas nitong I. Na ang ibig sabihin, ang ibinibigay kong impormasyon ay pang ngayon. Okay? Bali po itong iyon o ito, ang itinuturo nyo po ay maaaring bagay, lugar, o isang sitwasyon o yung inyong pinag-uusapan ngayon. Yan po yung itinuturo niya. Okay? So may kitanda na lang po. Tapos ito po mga nakalista pong marami na nasa baba, ang tawag naman po dyan ay mga verbs. Okay? Yung mga action na salita. Okay? Na ito pong nakasentro hanggang dito sa iginuhit, yan pong mga salitang yan ay maaaring sundan po natin ng preposition on. Na yan po talaga yung itinuturo ko ngayon. Kung mapapansin nyo, centered on, pwede po yan. Decided on, pwede po yan. Reliant on, pwede po yan. Focus on, planned on. So ito po mga salitang ito, itong mga verbs natin, ay maaari pong sundan ng preposition on. Tapos, pwede nyo pong isunod sa preposition on ay itong mga tinatawag na object pronouns at saka proper noun. Yung object pronouns po natin na tinatawag ay itong you, me, them, us, him, her. Okay? Yung him po, lalaki. Yung her, babae, para sa salitang kanya. Tapos yung sinasabi kong proper noun ay ito naman pong particular na pangalan. Yung pinangalanan na po talaga natin yung tao. Hindi na po natin itinuro gamit ang pronoun. Kasi ito pong iyo, akin, kanila, atin, amin, kanya, itinuturo lang po natin yung tao pero hindi natin pinapangalanan ng partikular. Oras na pangalanan nyo po yan ng partikular, katulad po ng Joseph, proper noun na po ang tawag doon. Okay? So, ang itinuturo ko po talaga sa inyo dito ay tandaan nyo na po itong mga verbs natin na maaaring sundan ng preposition on. Okay po? Para gumaling po agad kayo na makabuo po ng English sentences sa mabilis na pamamaraan. Kasi alam nyo na po agad ang isusunod na salita doon sa inyong verb. Di ba po ba? So, ito nga pala pong modeled, ibig sabihin, nakahulma dun sa karakter noong taong ituturo nyo. Kunwari, ito ay nakahulma sa iyo. It is modeled on you. It is modeled on you. Ibig sabihin, hinulma mula sa karakter mo yung itinuturo mong bagay. Okay po? Yun po ang ibig sabihin niyan. Tapos, ganun din po ang ibig sabihin nitong nasasalamin. Sa karakter mo rin galing. Okay? Itong salitang nasasalamin. Ito ay nasasalamin sa iyo. Ibig sabihin, yung itinuturo mong bagay ay nagre-reflect on nasasalamin nga po sa iyong pagkatao. Ganun po ang ibig sabihin. Okay? So, marami po kayong matututunan talaga dito. Okay? Sa ating lesson. Basta
seryosohin nyo lang. Yun lang naman po seryosohin nyo lang ang ating aralin at gagaling po kayong mag-English. At saka meron nga pala po ditong umuulit sa Tagalog at ayos lang po yun. Itong nakasalalay, itong contingent, itong reliant, itong resting, yan po ay puro sa Tagalog ay nakasalalay. Okay, at okay lang po yun. Okay? So, ang ibig lang sabihin, itong reliant, resting, contingent, ay maaari nyo pong itagalog bilang nakasalalay. Okay po? So, sana makikitandaan po itong ating aralin ngayon. Okay? So, itong is, para masabi natin na yung ating pinag-uusapan ay pang ngayon, hindi pang noon. Pero kung gusto nyo sabihin ay pang noon, itong is ay papalitan nyo ng was. W-A-S. Na lagi ko rin pong itinuturo na maaaring kapartner nitong salitang it. So, itong is, may karapatan na ipareha sa it. Yung was, na pang noon, ay maaari rin pong ipartner sa it. Kayo na lang pong bahala. Depende po yan sa konteksto na inyong ibibigay sa inyong kausap. Okay po? So maraming salamat po sa mga nakasubscribe po sa ating channel para sumuporta sa ating page para ma-maintain po yung page natin. At saka doon sa mga nag-share, nagla-like, maraming salamat din po para makita rin po ng iba. Maraming salamat po. Pag-aralan nyo ng maigi po ito at ito po ay makakatulong rin po sa inyo. Maraming salamat po muli.